Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman. Isa po sa mga kailangan nating bantayan sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga tao ay ang pagbugso ng ating mga damdamin. Pansinin niyo po kapag kayo ay masayang masaya, kapag kayo ay galit na galit, lungkot na lungkot, o kaya pagod na pagod, doon kayo madalas nakakagawa ng mga maling desisyon, ng mga maling bagay. Bakit? Kasi hindi ninyo nababantayan ang inyong mga sarili sa mga ganong pagkakataon. At doon, paboritong puntahan kayo ng demonyo. Doon kayo paboritong guluhin dahil hindi nyo nga nababantayan ang inyong mga sarili. Madalas, hindi nyo namamalayan kung ano yung napagpapasya ninyo, kung ano yung nagagawa ninyo. At kaya doon papasok yung sinasabi na nasa huli na ang pagsisisi. Sa ating unang pagbasa, si Saul, Haring Saul, galit na galit. Bakit? Ikinukumpara siya kay David. Sabi ng mga babaeng kumakanta, libo-libo lang ang napatay ni Haring Saul, 10,000 ang kay David. At dahil sa galit niya, naiisip niya na ipapatay si David. Mabuti na lang, nakinig siya sa tinig ng katotohanan, ang kanyang anak na si Jonathan, na nagpaalala sa kanya na si David ay may nagawang napakaganda para sa bayang Israel. Yung napakinggan po natin kahapon, iniligtas ang bayang Israel mula sa mga Filisteo sa pamamagitan ni David. Kaya po sana kapag aabot tayo sa mga ganung punto ng buhay natin, masayang masaya, lungkot na lungkot, galit na galit, pagod na pagod, huwag susuluhin ang pagdedesisyon. Makikinig sa iba, kukonsulta ng iba. Doon sa iba na alam mo na idadaling ka sa katotohanan. Hindi yung susulsulan ka lang sa mali mong desisyon. Kasi po minsan, dumarating yung punto na parang sure na sure tayo, parang siguradong sigurado tayo doon sa gagawin natin. Mali naman pala. Minsan naman po, tama naman yung gagawin natin. Tama naman yung sasabihin natin. Kaso nga lang, wala sa lugar, mali ng timing, mali ng pagkakataon. Doon po papasok na hindi lang basta makinig sa ibang tao, kundi pinakamahalaga, makinig sa Diyos. Sa mabuting balita, tama naman po sinasabi ng mga inaalihan ng masamang espiritu. Si Jesus ay anak ng Diyos. Tama naman po, no? Di ba? Anak ng Diyos si Jesus. Pero sila ay pinatahimik dahil hindi pa panahon na malaman ng lahat na si Jesus ang anak ng Diyos. Dahil kapag kakalat ito agad, masisira ang daloy ng pagmimisyon ng Panginoon. Kaya hindi porket totoo ang sasabihin na natin agad. No, totoo nga yung sinabi mo. May sakit pala sa puso yung pagsasabihan mo. Nakadisgrasya ka pa. O totoo nga yung sinasabi mo, pero wala sa lugar. Napahiya pa yung tao. Hindi porket totoo yung sasabihin mo, magpapadalos-dalos ka na. Dahil minsan ang demonyo, sa sobrang tuso niya, kahit yung mga mabubuti nating intensyon, kaya niyang gamitin para maging mali pa rin yung gagawin natin. Kaya huwag maging kampante. Paano ginawa ng mga tao kay Jesus? Lumapit sila. Kahit sigurado ka ng tama ang gagawin mo, kahit sigurado ka ng tama ang sasabihin mo, kilalanin mo pa rin ang pangangailangan mo sa tulong ng Diyos. Lumapit ka pa rin sa Diyos.
magdasal ka pa rin, makinig ka pa rin sa Kanya. Amen.